Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Sa mga gusto pa pong makinig ng ibang kwento, meron pa po tayong isang channel. Yung channel po na ito ay tinatawag na Kulba. Ilalagay ko na lang po sa comment section ng link para agad niyong makita. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo, Sir Chris. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Iloilo, way back 1987. Itago niyo po ako sa pangalang Ruel. Hindi ko po ito makakalimutan. Ang dahil nagbigay ito ng matinding kilabot sa amin. Naniniwala ba kayo sa aswang na nagpapalitan niyo? Isa pong saksi ang aking tatay at meron kaming karanasan. Siya po ay isa pong mangingisda. May mga pagkakataon na madaling araw na po ito kung umuwi sa aming bahay. Tapos ang kanilang mga nahuhuli ay binebenta sa isang maliit na merkado sa aming bayan. Meron din po kaming sariling bangka nung time na to. At ang aking nino, ang kanyang kasama sa araw-araw. Nag-iisang anak lang din po ako at hindi na ako nasundan pa. Isang madaling araw, dumating si tatay sa bahay na kumakato. At para bang nagmamadali. Yung unang inisip ko, baka natatay lang po ito kaya nagmamadali. Subalit nung binuksan namin ni nanay ang pinto, ay nakita namin siyang namumutla, hindi mapakali, at para bang nababalisa. Patingin-tingin din sa labas ng bintana, at may mga pagkakataon na sinasampan niya ang kanyang muka. Tay, ayos lang po ba kayo? Anong problema? Kalma po kayo. Maraming langaw. Nakatingin siya sa akin habang ako'y nakatayo sa kanyang harapan. Gusto ko siyang tagayin ng itak. Subalit hindi ako makagalaw. Anong ulam natin? Luto na bang ulam? Kakain na ako. Tay, ayos na po ba kayo? Anong pinagsasasabi niyo? Anong problema? Umupo si tatay. At makalipas ang ilang segundo, tumayo ulit. At nagmamadaling naglakad patungo sa kusina kasi kakain na daw ito. Mukhang nakalimutan niya na siya yung hinihintay namin araw-araw para meron kaming ulamin. Sapagkat siya rin naman ang nagpapalaot kasama ng aking nino. Si nanay naman ay lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyari. Pero yung sinasagot ni tatay, malayo sa katanungan ng aking nanay. Kaya naman dito na ako naginala na meron nga nangyayaring mali sa kanya. Sa maniwala kayo hindi, mahigit 1 oras po siyang ganito. Hanggang sa napagpasya naming tumawag na ng albularyo. Kasi malakas ang kutob namin, nakababalaga na itong nangyayari sa kanya at hindi na po talaga tama. Pumunta ako sa isang albularyo sa aming bayan. Bantog po ito at dinadayo pa nga ng mga taga-ibang lugar. Nang dahil ang kanyang pangalan ay talagang namamayagpag nung time na to. Nung tinawag ko siya, ay agad naman siyang sumama sa akin kahit na meron pang mga naghihintay sa kanya. Sinabihan lamang niya ito na babalik agad kami kasi parang emergency yung nangyayari kay tatay. Pagkarating naman namin sa bahay ay nagtataka ako kung nasaan silang dalawa. At sabi ng albularyo, baka lumabas. Kaya naman tinanong ko yung isang kapitbahay namin at nalaman ko na naghahabulan sila doon sa may palayan. Tumakbo daw si tatay na tila ba nawala sa kanyang katinuan. Hinubad pa niya ang kanyang damit. Kaya naman dali-dali kaming tumungo sa palayan na hindi naman kalayuan mula sa amin. Pagkarating namin doon ay nakita nga namin si tatay na tumatakbo papalayo. Hinahabol naman siya ng aking ina
Kaya naman tumakbo na rin ako para pigilan siya. May isang kabaryo din kami na tumulong kay nanay. Pero ang bilis ni tatay na tumakbo. At nung malapit na ako sa kanya, ay tumalon ako. Nang sa ganun ay matumba siya. Tapos niyakap po siya ng maigpit para hindi na makawala. Hinawakan naman siya ng albularyo habang may inuusal ng mga dasal. At makalipas ang ilang sandali, kumalma po si tatay at parang bumalik sa kanyang katinuan. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo ito at nagtanong kung bakit nasa palayan kami. Nagtataka talaga ito kung ano ang ginagawa namin doon. Hindi po siya makapaniwala na nandoon kami at nakahubad pa ito. Si nanay naman ay hingal na hingal. Halos hindi na po ito makalangap ng hangin nang dahil sa kakahabol kay tatay. Hindi rin po ito makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Ganon din yung isang kabaryo namin. Makalipas ng ilang minuto ay bumalik kami sa bahay at pinag-usapan pa namin ang mga nangyari bago si tatay nagkaganito. Meron siyang kinuwento sa amin. Ayon po sa kanya, habang naglalakad daw sila sa gitna ng kaniyugan, ito naman talagang daan pa uwi sa amin galing laon. Nagsabi daw ang ninong ko na mauna na siyang umuwi kasi dadaan pa ito sa bahay ng isang nilang kakilala para maghatid ng mga isda. Meron kasi silang pinag-usapan. Kaya naman si tatay pumayag naman at mag-isa itong umuwi sa amin. Sa kalagitnaan daw ng kanyang paglalakan ay meron po siyang nakitang malaking baboy na tumawid sa di kalayuan. Malaki daw at inisip niya na baka merong may-ari at nakawala ng hindi nila alam. Kaya naman hinabol daw ni tatay at sinubukan niyang yakapin para daw hindi na makawala. Ang bilis daw tumakbo ng baboy na ito. Hindi daw talaga pangkaraniwan. Pero nung marating daw nila itong isang bahagi ay huminto ang baboy na ito at tinitigan siya ng ilang segundo. Dito naman napagtanto ni tatay na yung mga mata ng baboy na ito ay parang namumula. Kaya naman inisip niya na aswang na po ito. Hindi naman kasi itong unang pagkakataon na merong aswang o merong kwentong aswang sa lugar namin. Marami na. Kaya naman hindi na po ito bago sa lugar namin. Nagkatitigan daw sila ng ilang segundo at napansin ni tatay na merong dumadapong langaw sa katawan ng baboy niyon at para bang may bumubulong din kay tatay kahit na malabo na magsalita ang isang baboy. Hindi daw niya maintindihan ang mga bulong na ito, para bang orasyon o dasal, at hindi daw niya namalayan na yung baboy wala na sa kanyang harapan. Tumakbo daw ito ng tumakbo pa uwi sa bahay namin at unti-unti siyang nawala sa kanyang katinuan. Para bang nababaliw daw ito at kung ano-anong kanyang sinasabi habang tumatakbo. Pagkarating daw niya sa bahay, nagmamadali ito at agad ko naman siyang binuksan. Sa mga sandali po nito, hindi pa ganun kalala ang kanyang nararamdaman. Medyo okay na po siya. Pero nung umalis ako ayon kay nanay para tumawag ng albularyo, dito na po lumala. Kaya sila nagkahabulan sa may palayan. Kasi tumakbo ito at tinubad niya ang kanyang mga damit. Balik na po tayo sa kwento. At sabi naman ng albularyo, dapat daw ay merong pangontra si tatay. Kasi baka babalikan daw ito ng aswang na kanyang nakita mamayang gabi. Kaya naman meron siyang ginawa. Nag-orasyon po ito tapos nagbigay ng pangontra kay tatay na isang medalyon. At sabi niya, wag na wag daw itong hubarin ni tatay para hindi na siya malapitan. Kaya naman tinandaan namin ang kanyang mga habilin. Makalipas naman ng ilang minuto, nagpaalam din naman ang albularyo sa amin kasi meron pa daw itong pasyente na naghihintay sa kanyang bahay. Nagpasalamat naman po kami sa kanya at hinatid ko naman siya sa aming bukana. Pagkabalik ko naman sa bahay, ay nakita ko si tatay na napapatulala at parang hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kanya. At maya-maya lang, nabalitaan ng aking nino ang nangyari sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita, kaya naman kinamusta niya si tatay at tinanong. Pare, anong problema?
Nabalitaan ko na may nakita ko doon na aswang. Oo pare, kahit nga ako, hindi makapaniwala magpahanggang ngayon. Tumakbo ba naman ako sa palayan at naghamulan daw kami ni Mrs. Alam ko na meron siyang ginawa sa akin para mawala ako sa aking katinuan. Meron ka bang pinaghihinalaan? Alam mo namang marami sa atin dito, kaya hindi ko alam kung sino. Napailing naman ang aking ninong at hindi rin makapaniwala. Kinagabihan nga Sir Chris, bandang 8:00, ay pumasok na sila sa loob ng kanilang kwarto para magpahinga. Ako naman ay tumambay pa sa may salas para uminom ng kape. Nakasanayan ko rin pong gawin to tuwing gabi at nakakatulog naman po ako na maaga. Hindi ko nga alam kung bakit inaantok ako kahit na nagkape naman ako. Bandang 9:00 ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto para magpahinga at di kalaunan ay nakatulog naman po ako nang hindi ko namalayan. Subalit bandang 11:00 ay isang kalabog ang narinig namin sa likod ng bahay. Meron po kaming tambakan doon ng mga lumang gamit, katulad ng mga timba at ilang mga gamit sa bahay na hindi na napapakinabangan. Mga sira-sira ng mga ito. Yung ibang mga gamit ay parang binagsakan o merong lumundag. At matapos ang kalabog ay nakarinig ako ng mga yapak na para bang may naglalakad sa bahagi na yon. Inisip ko naman na tao ito o hayop. Kaya naman natakot din po ako ng kaunti. At sabi ko sa isip ko, baka ito na yung aswang. Binalikan si tatay. Bumangon ako at nakiramdam. Pero sila ng aking nanay sa kabilang kwarto ay mahimbing ang tulog. Mukhang hindi sila nagising sa kalabog na iyon. Kaya naman lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang naglakad patungo sa kabila kasi bala ko silang gisingin. Pagkarating ko sa tapat ng kanilang kwarto, yung pusa na alaga ni nanay ay nakita kong nakatayo sa kusina. Sa maniwala kayo hindi, ang kanyang mga balahibo ay talagang nagtatayuan. Yung para bang meron siyang kaaway. Pero hindi po ito lumilika ng ingay. Dapat sana nag-iingay na ito, pero wala. Nakatingin po ito sa bubong, kaya isa lang ibig sabihin nito. Meron siyang nararamdaman o nakikita sa mga sandaling ito. Talagang nakapagtataka. Ginising ko nga si nanay at tatay at nagising naman ang mga ito. Si tatay parang natatarantas sa mga sandaling ito at sabi niya parang uminit daw ng kaunting suot niyang medalyon. Para bang nagbibigay pahiwatig sa kanya na merong presensya. Kaya naman si tatay ay bumangon at kumuha ng itak saka tumungo sa may kusina na kung saan naroroon ang aming pusa. Sumunod naman kami ni nanay sa kanya at nagparinig si tatay sa mga sandaling ito. Yung pusa ay nagsimula namang magingay na tila ba meron siyang kalaban sa mga sandaling ito. Nakakahilakbot kasi nararamdaman namin ang kanyang presensya. Tapos nakakaamoy kami ng malansa at mabaho. Ito yung mga palatandaan na meron pong aswang na umaaligin. Ito rin po kasing mga kinalakihan kong kwento sa aming baryo. Lalo na yung mga kwento ng matatanda sa amin. Walang kaabog-abog. Isang tunog ang narinig namin. Tunog na po ito ng isang tiktik. Kaya ang pusa namin ay mas nag-ingay pa. Tapos yung mga aso ng aming mga kabaryo ay nagsimulang umalulong. Sa katunayan po, parang magtatago na ako sa mga sandaling ito. Nang dahil yung takot at kilabot na nararamdaman ko ay hindi na tama. Parang lalamunin na ako ng nerbiyos. At hindi nagtagal, dito na po siya naglakad. Pabalik-balik na po ito sa bubong ng aming kusina. At sinundan naman ni tatay kung saan nanggaling ang mga yapak. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon, dito na niya pinagtutusok ang naglalakad. Patapos naman ng ilang pagtusok ay napansin namin na meron pong mga dugo sa dulo ng itak. Isa lang ang ibig sabihin nito. Natamaan niyang aswang sa bubong at narinig namin ang kanyang magaspang na hingal. Sumigaw ng sumigaw si tatay. Nagbigay siya ng babala.
At dito na kami nakarinig ng mahinang lundag sa gilid ng aming bahay. Isang paiwatig na tumalon siya doon. Lalabas pa sana si tatay subalit pinigilan po ito ng aking ina nang dahil ayaw na namin maulit ang nangyari sa kanya. Baka titigan lang siya ng kanyang makikita. Baka mawala agad siya sa kanyang katinuan. Kaya naman hindi na po siya tumuloy. At maya-maya lang ay naging tahimik din naman ang lahat. At inisip namin na baka umalis na siya at lumayo sa aming bahay. Meron na rin kasing pangontra si tatay. At bandang 1:00 ng madaling araw, nakikiramdam pa rin kami. Pero hindi ko na malaya na nakatulog ako sa mahabang upuan. Pero si nanay at tatay gising pa. Bandang 6:00 ng umaga, kinising nila ako para magagahan. At ito na ang araw na huling nagparamdam sa amin ng aswang. Hindi na po ito naulit. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang ang kwento.